Nakikita ko ang mga sikreto at hangarin ng bawat isa. Halimbawa, ang pinakamahirap na estudyante sa aming klase ay ang nawawalang nag-iisang anak na lalaki ng isang pamilyang milyonaryo. At ang propesor ng sining na iyon, na tila isang ginoo sa panlabas, ay palihim na nang aakit sa maraming babaeng estudyante. Ngunit ang talagang ikinagulat ko ay ang malamig at malayong beauty queen ng aming paaralan. 3 araw na ang nakalipas, nang madaanan niya ako pagkatapos ng sayawan, isang serye ng mga pagnanasa ang agad na lumitaw sa kanyang isipan. Una, mag-ampon ng tuta. Pangalawa, lumayo sa kanyang dam. Pangatlo, maghanap ng isang lalaking kayang magtago ng isang ganap na sikreto at bumuo ng isang matatag at lihim na relasyon sa kanya. Pang-apat, hayaan ang kanyang sarili na malasing ng lubusan kahit minsan. Pang-5, huwag bumalik sa dam ngayong gabi. Nang makita ko ito, may pumasok sa aking isipan, at bigla ko siyang tinanong, may alam akong bar malapit dito, gusto mo bang uminom? Medyo nagulat siya at yumuko. Sa sandaling iyon, sa ganap na katahimikan ng koridor na iyon, halos marinig ko ang sarili kong tibok ng puso. Pagkatapos ay napansin ko ang 2 bagay na nasa ilalim ng listahan ng mga nais ni Luke Kingso. Ang pagkalasing at hindi pagbalik sa dorm ay agad na nagparamdam sa kanya ng una at pangalawa. Pagkatapos ay bahagyang pinaikit niya ang kanyang mga mata at, habang bahagyang nakangiti, ay bumulong sa akin, sige. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumabog ang aking puso dahil pakiramdam ko ay totoo ang lahat. Pagkatapos ay dinala ko siya sa night color bar. Kahit na gabi na, masikip at maingay pa rin. Umorder ako ng ilang inumin, at pareho kaming uminom habang nag-uusap. Inilibot ng aking mga mata ang buong dance floor, at saan man ako tumingin, nakikita ko ang iniisip ng lahat sa itaas ng kanilang mga ulo, at nababasa ko pa ang kanilang subconscious. Halimbawa, isang babaeng may katamtamang balat ang nakaupo sa isang mesa, may hawak na baso. Magulo ang kanyang buhok at baliw siyang gumagalaw kasabay ng musika. Ang unang hangarin sa kanyang listahan ay, niligawan na naman ako ng aking kasintahan. Wala ako sa mood. Gusto kong makipag-date sa isang random na lalaki buong gabi at makaganti. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang tahimik na babae. Nakasuot siya ng mahabang puting damit na may backless design at mataas na takong. Sa tabi niya ay isang lalaking may slick back na buhok na mukhang isang senior executive, na may binubulong sa kanyang tainga. Ang unang hiling sa listahan ng babae ay, maligayang pagdating sa malaking pamilya ng AIDS. At wala siyang kaalam-alam sa kanyang kapalaran. Ang unang hiling sa kanyang listahan ay, kahoy, at sa ibaba nito ay nakasulat, pagkatapos ng berdeng inuming ito, gusto ko hindi lang ang iyong katawan, kundi pati na rin ang iyong buhay. Ang mga ilaw sa bar ay nagliwanag sa libu-libong kulay. Bawat mukha ay malinaw na nakikita sa liwanag. Ang ilan ay lasing, ang ilan ay masaya, ang ilan ay nagdurusa, 1,000 katao, 1,000 mukha. Nagbibigay ako ng kakaibang ngiti, pinagmamasdan ang lahat ng ito. Kalahating oras ang nakalipas, isa lamang akong mahirap na estudyante ng departamento ng drama. Ngunit ngayon ay tila umiikot ang mga gear ng tadhana. Ano ang tinitingnan mo? Inubos ni Lucansio ang laman ng kanyang baso sa isang lagok at tumingin sa akin ng may pag-iisip. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ngayon ay tila ako ay napakaganda at may kumpiyansa, na parang kontrolado ko ang lahat. Tiningnan ko siya at, sa halip na sagutin ang kanyang tanong, ay nagtanong. Bakit ayaw mo nang bumalik sa dorm? Paano mo nalaman na ayaw ko nang bumalik? Pabiro kong sabi, habang casual na itinataas ang aking baso. Kung gusto mong bumalik, sumama ka sa akin. Bakit naman siya sasama para uminom? Tumawa siya. Akala niya tama ang hula ko. Sabi niya, ayokong bumalik dahil ayoko nang makasama ang mga dumb girls na yon. Paulit-ulit silang nag-uusap sa likuran ko. Sinasabi nilang may nagme-maintain daw sa akin o kaya naman ay may nag-escort para lang sa pera. Medyo nailang ako ng ilang panahon dahil ganoon ang imahe ko sa kanya. Nagpatuloy siya, bakit ko naman gagawin yun sa sitwasyon ng pamilya ko? Dapat ba akong maglakad ng 1 kilometro mula sa paaralan papunta sa isang kalye para lang makauwi gamit ang sarili kong kotse, para maiwasan ang paghihinala? Pero hindi ko pa rin mapigilan ang mga babaeng iyon na magsalita. Biglang nagbago ang tingin ko sa kanya nang marinig ko ito. Kaya, hindi lang siya maganda, isa rin siyang mayamang babae. Napuno ng mga tsismis ang mga alaala ko mula noong pumasok siya sa paaralan.
Pagkatapos niyang makapasok, kumalma na siya. Ang tanging chismis lang tungkol sa kanya ay may karelasyon siya o may palihim na ginagawa sa labas. Pero sigurado akong wala siyang kasintahan sa paaralan. Pero bakit naman ang isang babaeng tulad niya ay gustong makahanap ng pangmatagalan at matatag na makakasama sa duet? At ang pinakamahalaga, ito ang pangatlong hangarin niya. Lord Suchan, bakit mo ako biglang gustong yayain uminom? Inilagay ni Lucanso ang kamay niya sa baba niya at tiningnan ako ng matalim gamit ang kanyang magagandang mata. Medyo nagulat ako, sabi ko nang nakangiti, nang hindi inaalis ang tingin, na parang nasisiyahan talaga ako. Tahimik na binabasa ang kanyang wishlist, dahil kamakailan lang ay plano kong lumipat at mag-ampon ng tuta. Nagliwanag ang mga mata ni Luquincio habang nagsasalita ako. Dagdag ko, at gusto kong malasing ngayong gabi. Mas lalong nagliwanag ang mga mata niya. Nagising ako, kaya hindi na kami babalik ng matino ngayong gabi. May isang lalaking dumating sa di kalayuan, hawak ang baso. Si Lo Qingso ang hinahanap niya noong una. Pero nang makita niya akong kasama niya, tumigil siya. Pagkatapos ay lumapit siya sa babaeng naghihiganti sa kasintahan nito. Tiningnan ako ni Lo Qingso at tinanong, mas maganda ba siya kaysa sa akin? Umiling ako, hindi, medyo naaawa lang ako sa kanya. Bakit? Dahil kukunin siya ni Shu. Nagulat ba si Lo Qingsu? Tiningnan niya ang walang emosyon kung mukha ng may hindi makapaniwalang tingin. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang lalaki. Habang nakatingin sa babae, hindi na ako nagsalita pa dahil alam ko na ang listahan ng mga gusto ng lalaki. Kinokontrol siya ni Sha sa pamamagitan ng pag-inject ng droga. Pagkatapos ay pinipilit niya itong magtrabaho at kumita ng pera. Nang sumunod na sandali, nakita ni Lo Qingso na lumapit ang lalaki sa babae at naglagay ng pulbos sa baso nito. Takot na takot siya. Nini, paano mo nalaman? Tanong niya. Sabi ko, wala akong sasabihin. Titingnan ko na lang ang mga wishlist ng iba. Nagdahilan ako. Nakita ko na iyon, kaya alam ko na. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong pumunta at sabihin sa kanya? Lumingon siya sa paligid. Diyos ko, gulat na tumingin sa akin si Lusu. Hindi niya maintindihan kung paano ko nalaman ang lahat ng ito. At hindi naman ako karaniwang napapansin sa paaralan. Sige na, sabi ko. Mukhang may magaganap na away dito. Dahil doon, hinawakan ko ang kamay niya at bago pa man mahanap ng lalaki ang kasintahan niya, inilabas ko na si Lucanso sa bar. Gabi na noon, nakatayo kami sa gilid ng kalsada. Malakas ang tugtog sa labas sa likuran namin. Maya-maya, may lumabas na screen mula sa loob. Biglang tumigil ang musika, kasunod ang tunog ng mga bote na nabasag. Nagsimula na talaga ang away. Naglakad si Lua Qingsu nang nakanganga. Sino ka, Lord Suchan? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Huminto ako ng taxi, tumingin sa kanya, at ngumiti. Hindi ito itinuro sa iyo ng propesor mo sa sining. Ang pinakamahalagang bahagi ng pag-arte ay ang pagmamasid sa mga karakter. Mahilig akong magmasid sa mga detalye. Kaya naman nahuhulaan ko ang iniisip ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang kilos, mata, at ekspresyon. Nang marinig ito, mas lalong nalito si Lua Qingso. Kaya, Lord Suchan, mahuhulaan mo ba kung ano ang gusto kong gawin ngayon? Bahagya akong ngumiti. Driver, Wondervasta Hotel, sabi ko, ito ba ang gusto mong gawin? Biglang tumawa si Lua Qingso. Hindi siya nakaramdam ng anumang pagtutol. Sa halip, naramdaman niyang napaka-interesante ko. May kakaibang aura sa paligid niya, parang aura ng kapangyarihan. Patuloy niya akong sinusulyapan, may mga ideyang dumaan sa kanyang mga mata. Sa aking bahagi, nag-iisip ako sa loob. Maayos naman ang takbo ng araw na ito, ngunit medyo hindi rin inaasahan. Malapit na matapos ang buwan. Kaunti lang ang pera ko. Siguro mahigit 1,000 lang. Pero ang maganda pa rin ay may credit card pa rin ako na may limit na 10,000 yuan. Kung isasama ko ang isang babaeng tulad ni Lo Qingso sa isang hotel ngayon, hindi uubra ang isang murang motel. Kawalang galang iyon. Pareho kaming nawawala sa aming mga iniisip. Nang sandaling iyon, biglang pinigilan ng driver ang preno. Tumangala ako. Nandoon mismo ang pasukan ng Wanda Vista Hotel. Teka, pagkababa namin ng kotse, biglang hinawakan ni Lucky Nix ang braso ko. Hindi ba tayo pwedeng kumuha ng isang bote ng sabay? Binigyan ko siya ng isang patagilid ng ngiti.
Nakainom ka na ng ilang beses ngayon lang. Hindi ko alam kung bakit. Pero ngayon, parang medyo kinakabahan siya. Pinagtuunan ko siya ng pansin. Hindi ako ganoon. Minsan, kapag may gagawing kakaiba ang mga babae, medyo kinakabahan sila sa simula. Naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon. Dahan-dahan ko siyang inakay papunta sa hotel. Walang problema, orderan natin ito sa room service. Ilang sandali pa, inabot sa akin ng receptionist ang room card ko. Tinanggap ko ito, tumalikod, hinawakan ang kamay niya, at pumasok sa elevator. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kontrolado ko ang buhay ko. Hanggang isang oras ang nakalipas, naiinggit ako sa buhay ng ibang tao. At ngayon, isang mayaman at magandang babae mula sa 3 taon ng paaralan ang kasama ko. Bumukas ang pinto ng elevator. 2 babaeng may malausa ang dumaan sa amin, may dalang maliliit na mamahaling bag. Mga mamahaling babae sa kolehiyo. Nagulat ako sandali. Dati, naririnig ko lang ang tungkol sa mga ganitong babae, hindi ko pa sila nakikita. Karaniwan, titingnan ko sila ulit o ituturing silang inosente o diyosa. Pero ngayon, pagkatapos ko siyang makita, wala na akong problema sa pagharap sa kahit sinong babae. Kaya, hindi ako nag-react sa harap ng 2 mamahaling babae sa kolehiyo. Nang makita ito, si Lu Qingshu, na nagmamasid sa akin sa buong panahon, ay labis na humanga. Siya mismo ay isang magandang babae, at ang kanyang pamilya ay napakayaman. Marami na siyang nakitang mga batang anak na lalaki mula sa mayayamang pamilya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi pa siya nakakita ng isang lalaking katulad ko, na hindi maalis ang kanyang mga mata sa kahit isang magandang babae. Nagbigay ito kay Lu Qingshu ng labis na kasiyahan. Pagpasok ko pa lang sa silid, umorder ako ng 2 bote ng red wine mula sa serbisyo. Pagkatapos ay umupo ako ng komportable sa sofa. Ang panoramic window sa harap ay nag-aalok ng tanawin sa gabi ng Poo River. Sa sandaling iyon, muli kong naramdaman na kontrolado ko ang aking buhay. Ngunit tila medyo nalilito si Lu Qingshu. Nakatayo sa malambot na carpet ng silid, tila hindi siya maintindihan. Hindi niya maisip kung ano ang gagawin sa kanyang mga kamay. Kumakabog ang kanyang puso, nakatitig sa aking kaakit-akit na mukha at katawan. Ang pagnanasa ng isang bagay at ang aktwal na paggawa nito ay 2 magkaibang damdamin. Bigla siyang tila medyo nahihiya. Tumangala ako at napansin ang kanyang kaba. Nakaramdam ako ng init sa loob. Malinaw na ang babaeng ito ay walang karanasan. Sa totoo lang, wala rin akong karanasan. Pero nababasa ko ang kanyang mga iniisip sa bawat sandali. Nagbigay ito sa akin ng kalamangan sa relasyong ito. Magsusuot muna ako ng tsinelas, sabi niya, at naglakad papunta sa aparador. Hinubad niya ang kanyang mga sneakers at isinuot ang mga ito. Pagkatapos ay kumalma siya ng kaunti. Huminga siya ng malalim at sinabing, Lord Suchan, hindi ko pa ito nagawa. Kaya't huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa ating relasyon. Mananatili itong lihim sa pagitan natin. Kaya, lubos na kinabahan si Lucky Nix tungkol dito. Ang mga chismis tungkol sa kanya sa paaralan ay walang batayan. Medyo nakakatawa para sa akin, kung isasaalang-alang na siya ay sobrang kinakabahan na ang unang bagay sa kanyang listahan ng mga nais ay uminom. Uminom hanggat maaari upang malunod ang lahat ng pag-aalinlangan at pagkamahiyain. Tumanggo ako at sinabing, syempre, ililihim ko ito. Maya-maya lang, tumunog ang doorbell. May dala ang isang waiter na 2 bote ng red wine. Maya-maya, naupo kami sa harap ng malaking bintana na salamin at pinagmasdan ang tanawin ng ilog Perth sa gabi. Marahil dahil sa matalik na kapaligiran o sa alak, unti-unting lumuwag ang mood ni Lower Qingshu. Habang nag-uusap kami, tumawa siya ng malakas sa aking mga biro. Lahat ng sinabi ko ay yumantig sa kanyang puso, isang pakiramdam na hindi niya naranasan sa loob ng 20 taon. Di nagtagal, naubos ang bote ng alak. Medyo nalasing, tiningnan ako ni Lower Qingshu ng matalim. Sa sumunod na sandali, ipinikit niya ang kanyang mga mata, mabilis na tumataas at bumababa ang kanyang dibdib. Heto, halikan mo ako. Sabi niya. Mahinang sabi niya. Pagkatapos ay nawalan kami ng sasabihin. Kinabukasan, nagising ako bandang 1 a.m. Umupo ako at tumingin sa paligid, ngunit wala roon si Lu Qingshu. Pagkatapos ay nag-vibrate ang aking telepono.
Nakakita ako ng mensahe mula kay Luching, Lord Suchan, gumising ka na. May audition ako para sa isang serye ngayon, kaya umalis ako nang hindi ka ginising. Bahagya akong ngumiti at agad na sumagot, maligayang paglalakbay. Pagkatapos ipadala ang mensahe, sinimulan kong alalahanin ang kagabi. Pagkatapos ay bumangon ako sa kama. Si Lu Kainzu ay namumuhay ng isang tunay na nakakabagot na propesyonal na buhay. Naisip ko na medyo awkward siya, ngunit nakakagulat na siya ay napaka-proactive din. Kaya naman nagulat ako, marahil ito ay dahil sa kanyang mayamang pamilya at sa mga pressure sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ko masyadong inisip iyon. Ngayon ay mayroon na akong kapangyarihang iyon, ngunit ang pag-aaksaya nito sa pagbabasa lamang ng puso ng mga kababaihan ay walang saysay. At higit sa lahat, halos wala ng laman ang aking pitaka. Para sa aking kinabukasan, gusto kong subukan ang mga bagay na hindi ko kailanman naisip, mga bagay na hindi ko kailanman inakalang posible, ngunit nangailangan ito ng malaking pera, gaya ng sabi ng mga tao online, pera lang ang nagdudulot ng kaligayahan. Likas na hindi patas ang mundo. Tulad ng dalawang escort girl na iyon. Kung hindi ako gumastos ng ganito kalaking pera kagabi, hindi sana ako nakasalamuhan ng tunay na alta sosyedad. Kahit maliit na bahagi lang ito nito. Mababang antas ng lipunan. Ito ay isang bagay na hindi kailanman lubos na mauunawaan ng isang 22 taong gulang na estudyante sa kolehiyo. Ang maluho at bulok na mundo ng alta sosyedad ay ibang buhay, isang buhay na hindi ko pa nahawakan noon. Maya-maya, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan. Jag, nasaan ka? Nasa Saga ako. Nag-shooting kasama ang team. Anong nangyari, kuya? May ingay sa telepono, at sadyang mahina ang boses ni Jag. Sinaway ko siya, tumigil ka na sa pag-arte. Nasa kasino ka, di ba? Bakit mo sinasabing, team shooting sa kasino? Kaklase ko si Jag. Madalas siyang magsugal, humihiram ng pera sa hostel. May utang pa rin siya sa akin ng ilang yuan. Sa pagkakataong ito, noong kailangan kong kumita ng pera, si Jag ang unang pumasok sa isip ko. Kuya, gusto ko lang sumubok ng kaunti ngayon. Walang problema. Nasaan ka sa Saga? Sasama rin ako, simpleng sabi ko. Nanatiling tahimik si Jag. Dati akong kontra sa pagsusugal, tapos ngayon bigla na lang akong naglalaro. Nakalilito ito para sa kanya. Agad kong pinutol ang tawag at umalis. Sa totoo lang, hindi nagsasabi ng totoo si Jag. Una, sasabihin niyang magsushoot siya sa Saga, pagkatapos ay magpe-play siya sa Sanara. At ngayon, nang malaman niyang darating ako, ibinahagi niya ang lokasyon niya bilang Shanghai. Pagkalipas ng 2 oras, nakilala ko si Jag sa harap ng isang misteryosong restaurant sa Sweet District. Nakasuot siya ng punit-punit na damit. Mukhang pagod na pagod ang mukha niya, at namumula ang mga mata niya sa pagod. Kuya, nakapagdesisyon ka na ba talagang magsugal? Sabi ko, huwag na natin itong pag-usapan ngayon. Umorder ako ng isang mangkok ng pansit at pinagmamasdan siya. Malinaw ang listahan ng mga gusto niyang gawin. Ang unang punto ay ang manghiram ng 500,000 rupees para mabayaran ang mga utang niya. Ang pangalawang punto ay ang pigilan ako sa pagsusugal. Dahil kung maglalaro ako, magiging katulad niya ako. Ibig sabihin, puno ako ng utang, walang ibang paraan. Ang ikatlong punto ay ang mabuhay ngayong gabi, manalo ng malaki, buuin muli ang sarili ko, at hindi na muling magsugal. Ang mga taon ng buhay sa hostel ay lubos na sumire sa kanya. Ang makita ang kanyang kalagayan ay nagparamdam sa akin ng kaunting kapaitan sa loob. Lalo na't nakikita kong kahit sa ganitong kahirap na sitwasyon, nag-aalala pa rin siya para sa akin. Sinusubukan niya akong pigilan. Kuya, marahil ay tuluyang nasira ang reputasyon ko sa harap ng klase. Alam kong wala ng halaga ang mga sinasabi ko. Pero tinawagan kita ngayon dahil may natitira pa akong kaunting konsensya. Huminga ng malalim si Jag at itinaas ang kanyang ulo. Kuya, huwag ka talagang maglaro. Hindi mo alam kung gaano kasuklam-suklam ang mga taong ito. Nakita mo ang pinagdaanan ko. Ayokong mangyari rin sa iyo ang parehong bagay. Nang marinig ko ito, naunawaan ko na tunay niyang iniisip ang kapakanan ko. Pero sa ngayon, ang pagkita ng pera ang pinakamahalaga. Gayunpaman, naiintindihan ko ang mga prinsipyo ng pagsusugal. Gayunpaman, nakikita ko ang mga hangarin ng mga tao o nababasa ko ang kanilang mga iniisip.
Gayunpaman, walang garantiya na hindi manloloko ang kasino sa huling sandali. Sabi ko, hindi ako pumunta para maglaro. Gusto ko lang itanong kung ano ang karaniwang ginagawa ng mga mayayaman pagkatapos maglaro. Sabi ni Jack, ang paglalaro ay isang pag-iisip. May isang dakilang tao na nagsabi, hindi kailangang maglaro ng pera ang isang tao, kailangan nilang magkaroon ng diwa ng paglalaro. Ang tagumpay at pagkabigo sa negosyo ay isang laro rin. Ang pag-akit ng isang babae ay isang laro rin. Ang pagpili ng karera ay isang laro rin. Tanging ang mga may diwa ng paglalaro lamang ang tunay na umuunlad. Ngayong gabi, itinataya ko ang aking kinabukasan sa diwa na ito. Ayon sa kanya, ang posibilidad na manalo ay halos 100%. Kadalasan, manalo man o matalo, ang mga tao ay pumupunta sa isang pribadong club pagkatapos para mag-relax. Ang mga nanalo ay nagdiriwang, ang mga natalo ay naglalabas ng kanilang malas. Sabi niya, sumandal ako sa aking upuan at bahagyang bumahing. Ang pamumuhay ng mga mayayaman ay talagang nasa ibang antas. Nagpatuloy si Jag, tungkol nga pala sa pagsusugal, wala akong alam na underground casino sa buong lungsod. Tiningnan ko lang ito, at umalis na kaming dalawa. Kuya, magkano ang pera mo ngayon? Tanong ko, nang mabanggit ang usapin tungkol sa pera, nagising si Jag. Bakit mo natanong? Muntik ko na siyang matamaan ng ekspresyon. Paano tayo kikita ng pera nang walang puhunan? Nainas si Jack. Hindi ko nga kayang hawakan ang perang ito. Itinago ko ito para mabayaran ang utang. Kailangan kong magbayad ng kahit 10,000 yuan ngayong gabi. Kung hindi, puputulan nila ang kaliwang kamay ko. Mahina kong sabi, pahiramin mo sa akin. Babayaran kita ng 100,000 yuan bago maghating gabi. Kung hindi ko kaya, putulin mo ang kamay ko. Nagulat si Jag, pero nagpatuloy kami. Ilang sandali. Maya-maya, narating namin ang isang lugar. Kuya, makinig ka, ang mga tao rito ay maaaring napakayaman o napakamakapangyarihan. Huwag kang manggugulo kahit kanino, babala niya. Bahagya akong ngumiti. Sabi ko naman sa iyo hindi ako pumunta para maglaro. Relax ka lang. Hindi ko alam kung bakit. Pero nang makita ko ang aking tiwala sa sarili na mukha, medyo nakaramdam ng pagkabalisa si Jag. Nanatili kami sa pasukan hanggang mga alas 8. Ipinagpatuloy ni Jag ang pagpapaliwanag sa akin ng mga patakaran ng club. Bandang alas 8, sunod-sunod na huminto ang mga luxury car sa harap ng ika-9 na palapag. Mula sa bawat kotse, lumalabas ang mga babaeng mahahabang binti na may iba't ibang hitsura, kasama ang isang mayamang lalaki o iba pa. Nang makita ang lahat ng ito, mas lalong lumawak ang ngiti sa aking mukha. Pagpasok pa lang namin sa ika-9 na palapag, naamoy ko ang signature smell ng isang luxury hotel. Mga matataas na tao ang komportableng nakaupo sa pasilyo, nagkukwentuhan. Bawat isa ay may kasama silang isa o dalawang magagandang babae. Itinuro ni Jag ang isang nakatagong pinto sa likod ng elevator. Ang tunay na lugar ay nasa ibaba. Sila ang mga gate guard, halos walang gulo dito. Tumango ako. Casual kong sinimulang pagmasdan ang mga tao. May dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang, malalaking tiyan, at nag-uusap habang umiinom. Ang pinaka-interesante ay halos magkapareho ang kanilang mga listahan ng pagnanasa. Pareho silang may gusto sa isa't isa, pero wala silang sinasabing kahit ano ng hayagan. Casual lang silang nag-uusap. Ang ilan ay nakasuot ng mga relo na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 rupees. Mula sa labas, mukhang elegante sila. Pero ang kanilang mga listahan ng pagnanasa ay puno ng maliliit, marurumi, at nakakahiyang mga pagnanasa. Medyo nakapagparamdam ito sa akin ng kakaiba. Ibig kong sabihin, ang mga sinasabing mayayamang tao sa lipunan ay nagiging mas bastos sa loob, habang tumataas ang kanilang pag-akyat, ngunit hindi nila itinatago ang kanilang mga sinaunang pagnanasa. Naghintay kami hanggang sa mas maraming tao ang pumasok sa loob. May dala si Jag na mukhang murang bote ng red wine. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, Kuya, ang bote na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 6,000 rupees. Tumango lang ako. Pagkatapos ng security check, dumaan kami sa isang mahaba at marangyang koridor at sa wakas ay narating namin ang underground hall. Punong-puno na ang buong lugar. Ang mga taong kumikilos ng kagalang-galang sa itaas ay kumikilos na parang mababanggas na hayop dito sa ibaba. Bawat mukha ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng kilos.
May humigit kumulang 30 babaeng nakadamit kuneho at mga babaeng naka-miniskirt ang namamahagi ng mga baraha at mga laro sa paghawak ng baraha. Bukod pa rito, may ilang magagandang babae na gumagala-dala ang mga inumin. Nanunood na parang nangangaso ng ahas. Sa sandaling iyon, nakaupo kami ni Ano sa isang bakanteng mesa sa mga surveillance screen ng casino, habang si Jin Yang ay nakaupo sa isang pribadong kahon at pinapanood ang mga screen. Agad akong nagulat. Siya ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Fuzhang sa Moto City. Karaniwang bihira ang mga kabataan sa mga ganitong mamahaling lugar ng libangan. Kung ang mga anak ng mayayamang pamilya ay pumupunta rito para magsaya, halos lahat ay kilala niya. Pero hindi pa niya nakikita ang lalaking iyon sa screen na ito, at sa aming mesa ay isang bote lamang ng imported na alak, na nagkakahalaga ng mahigit 6,000 won. Ito ang pinakamurang alak sa club, at ang pagpasok ay karaniwang nangangahulugang pagbili ng isang bote. Parang tiket sa pagpasok. Malinaw na hindi ako galing sa isang mayamang pamilya. Bahagyang kuryosidad ang bumalot sa malamig at perpektong mukha ni Jin Young. Nagsisimula na siyang magkaroon ng interes sa pag-akit ng mga babae. Hindi lang si Jin Young, kundi pati na rin ang iba pang mga babae sa club ay nakatingin sa akin ng may kuryosidad. Nagbubulungan sila sa isa't isa. Tahimik na lumapit sa akin ang isa sa mga batang babae at sinabing, "Gwapong lalaki, hindi maliit na bagay ang 6,000 yuan, pero huwag mong sayangin. Ibigay mo sa akin, kahit papaano ay mapasaya kita buong gabi." Hindi ko siya pinansin. Pinagmamasdan ko lang ang mga listahan ng mga inaasam ng mga mayayaman na nakaupo. Pagkatapos ay nakakita ako ng isang target. Kinuha ko ang isang baso ng red wine at naglakad papunta sa isang maliit na kahon sa sulok. Doon, isang matangkad, balingkinitan, at maayos ang pananamit na lalaki ang umiinom habang kayakap ang dalawang batang babae sa kanyang baywang. Lumapit ako at muling kinumpirma ang kanyang listahan. Janbing Desir List, ibenta mo agad itong lote na bakal sa mababang presyo. Mahinang tanong ko, dumating ba ang nakababata mong kapatid para sirain ang kasiyahan? Mayroon ba? Ano ang gusto mong sabihin? Naiinis na tanong ni Janbing. Anong sinasabi mo? Sabi ko, pumunta lang ako para tanungin kung pwede mong iwan muna ang prinsesa sa tabi mo. Nag-aalangan si Janbing noong una, pero pagkatapos ay sinabi ko, sabihin mo na ang gusto mo. Tumango ako, inililigtas lang kita sa pagpapahiya sa harap ng mga babae. Mas tuwid na umupo si Janbing, medyo naiinis, at binawi ang kanyang mga kamay. Umalis ka na. Wala akong pakialam sa'yo, sabi ko, dahan daw ang hinahalo ang aking baso ng pulang alak. Ilang libo-libong yuan na lang ang natitira sa'yo, di ba? At ginagastos mo pa rin ito rito. Nang marinig ito, agad na nagbago ang galit na mukha ni Jung. Hindi siya makapagsalita. Isang babaeng nakaupo sa tabi niya ang nagsabi ng may kahinahunan, sabi mo isasama mo ako sa isang paglalakbay sa ibang bansa at bibilhan mo ako ng maraming bag. Oo, syempre gagawin ko. Mabilis niyang pagkatapos ay lumingon sa akin. Sino ka? Kung magsasalita ka ng kalokohan, tatawag ako ng security. Sabi ko, calmly, mabibili ko ang buong stock ng bakal mo ngayong gabi. Nang marinig ito, medyo nagulat si Janbing at saka muling sumigla. Paano mo nalaman? Hindi ako direktang sumagot, tiningnan ko lang ang babaeng katabi niya. Naintindihan agad ni Janbing. Nag-aatubiling tumayo ang babae dahil ayaw niyang bawasan ang kita ng kanyang sponsor. Pagkaalis niya, lumapit sa akin si Janbing. Ano ang pangalan mo, nakababatang kapatid? Sabi ko, hindi mahalaga ang pangalan. Sabihin mo lang kung gaano karaming stock ang mayroon ka. 9,000 tonelada sa presyo sa merkado na 4,000 kada tonelada. Nagkwenta ako sa loob, kahit wala akong masyadong alam tungkol sa merkado ng bakal. Sabi ko, calmly, kung mabibigyan kita ng instant cash, sabihin mo sa akin ang totoong presyo. Naisip ni Janbing, 3,800 ang pinakamababang presyo. Sabi ko, gawin nating 3,500. Nagpanik siya. Malaking lugi yan. Tumayo ako at nagkunwaring aalis. Agad akong hinaranggan ni Janbing. Teka, pag-iisipan ko. Sa katunayan, mayroon siyang 9,000 toneladang bakal na nakaimbak sa loob ng ilang buwan. Hindi siya makahanap ng mamimili. Binili niya ito sa halagang 3,850 at gusto lang niyang makabawi.
Pero inalok ko siya ng direkta ng 3,500. Mangangahulugan iyon ng pagkalugi ng libo-libong piso. Pero mas mabuti na rin iyon kaysa hayaan na lang na maubusan ang stock. Sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Sige, 3,500. Bahagya akong ngumiti. Pero may isa pang kondisyon, ibibigay ko sa iyo ang address ko at kailangan mong ipadala agad. Naramdaman ni Janbing na maaasahan ako, at ang mabilis na pagpapadala ay makakatipid sa gastos sa pag-iimbak. Agad siyang pumayag. Sumakay kami sa kotse. May 20 security guard na naroon. Ginagarantiya ko ang paghahatid sa loob ng kalahating oras, sabi niya. Sige, sabi ko, dito ka maupo. Nag-iwan ako ng isang baso ng red wine sa mesa, isang senyales na babalik ako. Kinuha ni Janbing ang telepono at tinawagan ang mga manggagawa. Tapos bigla siyang naghinala. Paano nalaman ng lalaking ito na mayroon akong hindi pa nabibiling stock ng bakal? Hindi pa ako nakakalayo. Naupo ako sa isa pang kahon sa sulok. Sa tapat ko ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagod ang mukha, mapurol ang mga mata, at wala siyang kasintahan. Ito ang susunod kong target. Ang listahan ng mga nais ni Wang Yang. Una, kung mabaygo ang kasunduang ito sa bakal, mamamatay siya. Pangalawa, magre-resign siya sa trabaho pagkatapos nito. Masyadong maraming pressure. Pangatlo, itago ang kanyang kalagayan sa kanyang asawa at mga anak. Diretsyong sinabi ko, mabibigyan kita ng 9,000 toneladang bakal. Nang marinig ito, halos magising siya. Agad na nawala ang kanyang kalasinggan sa kalagitnaan. Paano mo nalaman? Gusto ko ang bakal. Binigyan ko siya ng bahagyang ngiti. Sinabi sa akin ng isang kaibigan mo, pero hindi iyon mahalaga. Ang pinakamahalaga ay may hatid ko ito bukas. Biglang umayos si Hang mula sa kanyang pagkakayuko. Medyo nadulas pa siya ng kaunti dahil sa natapong alak. Kuya, huwag mo akong biruin. Paano kita mapagkakatiwalaan? Hindi ito biro. Kahit na ibinigay ko na sa kanya ang pera, sinabi ko sa kanya na hindi dapat isara ang construction site at dapat siyang umorder sa lalong madaling panahon. Pero dahil sa aking mga simpleng salita, kung talagang makakapag-ayos ako ng ganito kalaking dami ng bakal agad-agad, hindi magiging problema ang buong bayad. Hindi rin problema ang presyong 4,600. Sige, ipapadala ko agad sa iyo ang address. Dahil doon, agad niya akong ipinadala sa address. Ipinadala ko ito ng direkta kay Jan at hiniling na ibigay ito kay Jungbin. Wala na siyang sinabi pa. Matapos matanggap ang mensahe, inubos ni Jin ang laman ng baso at dumiretso sa tabi ni Jungbin. Pagkatapos ay inilagay niya ang address sa harap niya. Nang makita ito, agad na tinawag ni Jungbin ang kanyang mga tauhan at inutusan ang mga truck na umalis. Sa sandaling iyon, nanginginig si Jin Yewon sa pribadong sala. Tuluyan nang nawala ng kontrol ang kanyang mga takong at bumagsak sa carpet. Nakakatuwa, natigilan siya ng mga 2 segundo. Pagkatapos ay bigla niyang isinuot ang kanyang sapatos at tumayo. Mabilis na sumunod sa kanya ang kanyang bodyguard. Huwag mo akong sundan, sabi niya nang may bahagyang pagkaseryoso, tumalikod at umalis. Nang marinig ang tunog ng pagsara ng pinto, tuluyang nagbago ang magalang na ekspresyon ng bodyguard. Tumingin siya sa carpet kung saan naglakad si Jin Yewon. Biglang napuno ng maruruming iniisip ang kanyang mga mata. Bibigyan kita ng ilang araw pa. Sa loob ng ilang araw, gusto kitang makitang nakaluhod, nagmamakaawa sa akin. Dahil doon, itinago niya ang kanyang marahas na ekspresyon at patuloy na pinagmamasdan si Jin Yewon mula sa malayo. Dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Sa totoo lang, hindi lang si Jin Yewon, kundi pati na rin ang ilan sa mga escort girls sa club ay pinagmamasdan din ako. 2 sa kanila ang nakaupo sa likuran ng pasilyo. Pagkakita pa lang nila sa akin, alam na nila agad na natagpuan na nila ang pinakamaganda at pinakamamahal na pag-ibig sa araw na iyon. Sila ang kambal na escort sisters, sina Loxie at Loom. Hindi tulad ng ibang mga babae, wala silang mapang-akit na kasuotan. Pareho silang maganda ang pananamit. Nangangahulugan ito na ang ibang mga babae ay pumunta rito para maghanap ng mga kliyente. Ngunit ang 2 ito ay mukhang mga dalaga mula sa mayayamang pamilya na pumunta lamang para sa kasiyahan. Mukhang nasa edad 20 sila. Ang nakatatandang kapatid na si Loxie ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt, slim jeans, at high heels. Ang nakababatang kapatid na si Luan ay magkatulad ang pananamit.
Pareho silang kabilang sa mga nangungunang artista sa underground casino. Bagamat hindi kasing kumpara ni na Jin o Iwan, madali silang namukod tangi sa sinumang normal na babae. Malinaw sa kanilang mga ekspresyon na interesado siya sa akin. Sa katunayan, palihim niya akong sinusundan mula pa noong una, nakaupo sa isang kalapit na mesa, para obserbahan ang mga bagong mukha at target. Pareho silang ngumiti sa isa't isa at malapit nang magtungo sa aking mesa, ngunit agad na tumigil ang kanilang mga ngiti. Nang sumunod na sandali, nakita nila si Shin Ye-yeon, na palaging malamig sa lahat, na lumabas mula sa pribadong sala at dumiretso sa mga karaniwang mesa at umupo sa aking mesa. Pagkatapos ay tinitigan niya ako. Sa sandaling iyon, napagtanto ko rin na may palihim na nagmamasid sa akin. Lumingon ako pabalik at nakita ko si Shin Ye-yeon na nakaupo sa aking mesa. Ngunit hindi ko masyadong pinansin at nanatiling nakaupo roon. Sa harap ko ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang, at pareho kaming nanatiling tahimik. Ang lalaki ay lubhang hindi sigurado. Kung ang sinabi ko ay totoo, halos mailigtas niya ang kanyang buhay. Ngunit kung ito ay mali, mawawalan siya ng malay. Pagkalipas ng kalahating oras, sa wakas ay dumating ang balita. Isang nasasabik na boses ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang narinig. Heto, kumuha ka ng 10 milyon. Nakababatang kapatid, pakitingnan mo. Kinuha rin ni na Luangxi at Luanming ang pera. Isang kasunduan na tumagal lamang ng kalahating oras at kumita ng halos 10 milyon. Kahit sa merkado ng pagsusugal, ang ganitong himala ay bihira. Ang mga ganitong bagay ay posible lamang sa 2 lugar sa mundo, mga refund sa lottery at mga kasino. Ate, huwag kang mag-alala. Sino ba itong si Jin Yeon? Paano siya magiging interesado sa lalaking iyon? Kaya, hanggat hindi siya ang lalaki niya, walang problema. Binawi rin ni Luangxi ang pera niya. Hinawakan niya ang kamay ni Luangxi at naglakad papunta sa akin. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng lahat ay nasa akin. Ang magkapatid na Luan, si Jin Yeon, at lahat. Samantala, si Jungbin, nakakatanggap lang ng transfer ko, nanginginig ang mga kamay. Kuya, ikaw talaga ang tagapagligtas ko. Kung sakaling kailanganin kita ulit, ikaw na ang kuya ko mula ngayon, sabi niya sabay yuko. Pagkatapos ay inabot niya sa akin ang isang visiting card at umalis. Nang makitang paalis si Jungbin, labis na nagulat si Jono. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na nakaramdam siya ng ganito kalaking pera. Sa mismong sandaling iyon, nakita ko rin si Jin Ye-won na papalapit sa akin. Anong klaseng wishlist ang mayroon ang isang babaeng tulad niya? Nang sumunod na sandali, kinuha ko ang telepono ko at nagpadala ng 1 milyon kay Ju. Kunin mo ito at bayaran mo ang kadate mo. Isipin mo na lang na interes ito sa isang 6,000 yuan na red wine. Tuluyan nang natigilan si Jono. Sige, mag-enjoy ka ngayon. Tingnan mong mabuti ang buhay ng ibang tao. Ikinumpas ko ang kamay ko. Kahit wala akong pakialam, namula ang mga mata ng lahat sa inggit. Nako, napakabukas palad ng lalaking ito. Kung makakasama ko lang siya ngayon, madali akong kikita ng 10,000 hanggang 20,000. Sa sandaling iyon, sa wakas ay tumayo si Jin Ye-won sa harap ng mesa ko. Agad na tumabi ang iba. Nakakatuwa, ang batang babae ng matandang amo ay dumating para sunduin siya mismo. At kung mabunyag na may ginagawa siyang ilegal o mali, tapos na siya. Hindi. Ano ang tapos na? Isang babaeng may ganoong katangkaran. Parang ang pagupo sa iisang mesa kasama si Jin Yeon, kahit multo, ay magpapatawa sa kanya ng parang baliw. Ang mga tao sa paligid namin ay alinman sa nagpapahiwatig o pinagtatawanan kami. At tungkol naman sa kambal, sina Luangxi at Luanmeng, tahimik na silang lumipat sa tabi ko. Maliban kay Jin Yeon, hindi sila mas mababa kaysa sa ibang babae. Natawa ako. Kung ako ang taong ako kahapon, wala akong anumang negatibong iniisip tungkol sa mga babaeng ito. Pero ngayon, iba na ang lahat. Hindi, Jin Yeon. Ang una kong hiling ay malutas ang pinakamalaking krisis sa club ngayon. Ang pangalawa ko ay tuklasin ang mga sikreto ng lalaking ito na nakaupo sa tapat ko. Walang pag-aalinlangan, binuksan ko ang wishlist ni Jin Yeon na cold yuan bago ko pa siya hinintay na magsalita. Ang wishlist niya ay ibang-iba sa iba. Napakaraming listahan na ng mga tao ang nakita ko. Pero ang listahan ni Jin Yeon ang pinakasimple. Kahit si Lo Qingshu, ang diyosa ng campus,
ay may 50 hanggang 60 na item sa listahan niya. Ang matandang kaibigan ko ay mayroon ding mahigit 30 item. Ang karaniwang mga lalaki ay may mga 30 bagay, at ang mga babae ay may hanggang 60. Pero si Jin Yon, na nakatayo sa harap ko, ay mayroon lamang 4. Pangatlo, kung kailangan kong magpakasal, gusto kong sumama sa isang biyahe kasama ang isang lalaking hindi ko kilala bago ang kasal. Gusto ko ang unang beses ko sa kasal. At pagkatapos ng kasal, gusto kong ibunyag ito sa publiko at ipahiya ang buong pamilya niya. Pang-4, pagkatapos ng lahat ng ito, gusto kong wakasan ang aking maikling buhay sa malawak na karagatan. Nang makita ang lahat ng ito, tumangala ako at nakita ang napakalamig at magandang mukha ni Jin Yon. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Napakaikli ng listahan ng mga naisin ng babaeng ito. Gusto niyang magpakamatay. Kuya, pakiramdam ko ay magkakamali ito. Sa sandaling iyon, may narinig akong boses. Palagi akong nakatitig kay Jin Yon. Sa hindi malamang dahilan, ang kanyang magagandang mata ay direktang nakatingin sa akin, dahil simula nang dumating siya, hindi ko iniwasan ang kanyang tingin. Nakakatuwa, ano ang pangalan mo? Bigla siyang ngumiti. Pero hindi ito isang simpleng ngiti. Halos manghina ang lahat ng mga lalaking nakapaligid sa kanya. Tiningnan ko ang status ko at biglang tumayo mula sa upuan ko at casual na sinabi, "Tara na, pare, nakakabagot naman ito." Kausap ni Jin si Yoven pero hindi man lang siya nirerespeto. Gusto na ba niyang mamatay? Hindi ko pinansin ang gulat na tingin ng iba, inayos ko ang aking murang damit. "Honey, mag-book ka na ng kwarto. Magsasaya tayo ngayon." Sige, kung pinaluhod ko lang sana siya para sa kanya, gagawin niya na. Sa sandaling iyon, hindi inaasahan ni Jin na magiging ganito ako kaagresibo. Nagbibiro ka ba? Oo, pero hindi ko siya pinansin. Medyo nagulat si Luashi, tapos bigla siyang tumawa. Kuya, wala kang gana. Gusto mo kaming dalawa ang isama. Hindi pa siya tapos magsalita nang humagalpak ng tawa ang kanyang kapatid na si Lumen. Nako, ayos lang, mag-uusap lang tayo. Bahagya akong napangiti dahil dito. Kaya ito ang tiwala ng mga mayayaman. Pagkatapos ay tumalikod ako at lumabas ng club hall. Umalis ako. Pagkaalis ko, tumahimik ang buong hall. Masyado itong agresibo. Paano naman magiging ganito ka-insecure ang isang tao? Pagkatapos ng 30 segundo, sa wakas ay bumalik na sa normal si Jin Iwan. Inalis niya ang tingin niya sa direksyon na pinuntahan ko. Nakabuo na siya ng ideya tungkol sa akin. Hindi niya alam kung paano ko nalaman ang impormasyon tungkol sa panalo ng pera, ngunit malinaw sa kanya na hindi lang ito basta swerte. Bata pa siya, gwapo, may kumpiyansa, at ang kanyang pag-uugali sa pera ay hindi katulad ng sa isang mahirap na batang lalaki. Sa kabilang banda, lumabas ako ng kasino, hinawakan ang kamay ng magkapatid. Tuwang-tuwa si Jay. Mayroon na siyang mahigit 1 milyon sa kanyang card. Kahit na nabayaran na niya ang 500,000 na utang na kinuha niya kanina, marami pa rin siyang natitirang pera. Narito ang card. Nasa kabilang kwarto ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako ng direkta. Pagkatapos noon, inabot niya sa akin ang isang ganap na itim na IP card. Pagkatapos ay sumama siya sa isang escort girl na nagngangalang June. Hindi ko alam kung kailan niya ito inayos. Sumakay siya agad ng elevator. Ilang minuto ang lumipas, dinala ko ang kambal sa kwarto na inayos ni Jamo. Binuksan nila ito para sa akin. Maluwag ang kwarto, may modernong dekorasyon at marangyang kapaligiran. Pumasok si Luang Ji at casual na inihagis ang kanyang bag sa sofa. Hawak ang dingding gamit ang isang kamay, hinubad niya ang kanyang matataas na takong gamit ang isa pa at inihagis ang mga ito sa harap ko. Pagkatapos, umupo ang magkapatid sa harap ko, nakangiti. "Tara, inom muna tayo," sabi niya. Sa sandaling iyon, bahagyang kinurbe ni Luang Ji ang kanyang mga labi. Marami na siyang nakitang mga anak ng mayamang tatay na katulad ko, at ang mga lalaking iyon ay madalas na sinusubukang dominahin siya sa psikolohikal na paraan. Ngunit ngayon, sa harap ko, sadyang sinusubukan akong akitin ng magkapatid. Gayunpaman, medyo lumalaban ang kanilang mga galaw sa katawan. Maaaring nawala ng kontrol ang isang normal na lalaki. Ngunit malinaw kong naiintindihan ang bawat maliit na panlilinlang ng dalawang babaeng ito. Tumayo ako, kumuha ng isang bote ng red wine mula sa refrigerator, ininom ito,
at pinanood sila ng may bahagyang ngiti. Hindi. Ang unang hiling ni Luang Ji ay makita ang kanyang kapatid na ikasal sa lalaking mahal niya. Pangalawa, sapat na pera para magbukas ng isang flower shop sa gilid ng isang bahay at mamuhay ng tahimik. Tingnan mo. Una, maghanap ng lalaking magmamahal sa kaluluwa niya, hindi sa kagandahan niya, at pakasalan siya. Pangalawa, tumulong sa mga gastusin sa pagpapagamot ng ate niya. Pangatlo, linlanggan ang lalaking ito na nakaupo sa harap ko. Mukhang mayaman siya. Medyo natahimik ako dahil dito. Ayos naman ang wishlist ng ate niya. Mabuti na lang at hindi naman siya mukhang masamang babae, pero nagulat ako sa ikatlong wish ng nakababatang ate. Mukha ba talaga akong inosente at tanga? Gusto niya talaga akong lokohin. Pero nakuha ng pangalawang wish niya ang atensyon ko. Naintindihan ko na ang ate na si Luashi ay may malubhang sakit, kaya nga pumunta ang dalawang babae sa ganitong lugar para kumita ng pera. Pero hindi iyon ang prioridad ko ngayon. Ang tanging interes ko lang ay kay Jin Yeon, na nahihirapan sa matinding panloob na pakikibaka sa ibaba. Ngayon, ang kailangan ko na lang gawin ay umupo at makipag-usap sa dalawang magkapatid at tahimik na maghintay kay Jin Yeon na lumapit sa akin. Hindi ko lang alam kung kailan siya pupunta. Pagkalipas ng 2 oras, si Jin Yeon, na palaging nilalamig sa underground box ng hotel, ay mukhang medyo balisa na ngayon. Panahon na para bisitahin siya. Sabi niya sa sarili at kinagat ang ibabang labi. Maghihintay pa ako ng 10 minuto. Hinubad niya ang kanyang matataas na takong at nagsuot ng puting tsinelas na gawa sa bulak. Malamang nakalimutan ni Ligi ang singsing sa pakikipagtipan ko sa mesa. Kailangan ko itong kunin. Pagkalipas ng 10 minuto, biglang tumayo si Jin Yeon, nagkunwaring nawala ito. Miss, dito ka lang. Kukunin ko na, sabi ng bodyguard na si Ligi at naglakad papunta sa mesa. Bahagya na hawak ni Jin Yeon ang kanyang itim, mahaba, at walang sapin sa likod na damit, nakitang-kita ang kanyang maputi at makinis na mga binti. Kanina lang, palihim niyang nalaman sa mga staff na nasa kwarto 2A9 ako. Habang naglalakad si Ligi papunta sa mesa, tahimik na lumabas si Jin Yeon sa kahon at lumabas sa likurang pinto. Kasabay nito, nakaalis na ang dalawang magkapatid sa kwarto 2-9. Naubos na ang alak 1 oras na ang nakalipas. Ipinadala ko sa kanila ang aking mga detalye sa pakikipag-ugnayan dahil kailangan kong hintayin si Jin Yeon. Pag-alis ko, nalito ang dalawang magkapatid dahil napakagalang ko pagdating sa kwarto. Normal lang ang mga inumin at pag-uusap. Hindi na siya yung lalaking malandi sa club. Nakakadismaya ang pagkakaibang ito para sa kanila. Kulang na ba ang chemistry namin o hindi niya kami sineryoso? Nang mga sandaling iyon, nasa boarding room na ako. Kinuha ko ang phone ko at kinausap si Lo Chingso, nakatatapos lang ng interview at libre na. Anong ginagawa mo? Kakain ako, tapos manunood ako ng sine. Sige. At may plano ka bang manligaw ng babae? Hindi. Manunood talaga ako ng sine, sabi ko. Nagiging habit na ng isang lalaki ang pagsisinungaling. Tandaan mo ako, sulat niya na may kasamang emoji. Natuyo ang lalamunan ko nang maalala ko ang gabing iyon. Pero sinabi ko pa rin, bakit kita mamimiss? Wala naman tayong relasyon. Pagkalipas ng 5 minuto, dumating ang mensahe niya. Makinig kang mabuti. Mula ngayon, gusto mo man o hindi, ikaw na ang secret love partner ko. Natawa ako ng bahagya. Gago talaga ang babaeng ito. Natupad ko ba talaga ang wishlist niya? Ngumiti ako at say sagot na sana, pero bigla akong natigilan. May kumatok sa pinto ng room 2. Tumayo ako at tinungo ito para buksan. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, bumungad sa akin ang isang grupo ng mga tao, at naroon si Jin Iwan. Siya pa rin ang babaeng matagal ko nang pinapangarap. Tahimik siyang nakatayo, maganda at malamig. Medyo mabilis ang kanyang paghinga. Wala siyang anumang tuso o maliliit na pakana ng dalawang naunang babae. Ang kanyang ugali ay palaging prangka at malinaw. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa at bahagyang ngumiti. Binibining Jin Iwan, may sasabihin ka ba sa akin? Kakaalis lang ng dalawang babaeng iyon. Pinigilan ni Jin Iwan ang kanyang paghinga at lumingon. Handa na siya sa kanyang pag-iisip, ngunit hindi talaga siya komportable na nasa kwarto ko. Sinabi ko, nasa oras ka ba? Umalis na sila. Alam kong handa na si Jin Iwan na isagawa ang kanyang plano. Tumabi ako at pinapasok siya.
Pagkatapos ay isinara ko ang pinto at binigyan siya ng medyo misteryosong ngiti. Pumasok siya, kinuha ang isang baso ng pulang alak na kalahating puno mula sa mesa na hindi ko pa nauubos. Inubos niya ito sa isang higop. Pagkatapos, humarap sa akin, itinulak niya ang kanyang mahaba at magulo na buhok, na malinaw na nagpapakita ng kanyang magandang clavicle. Kaya, may sasabihin ka ba sa akin? Tanong ko muli. Huminga siya ng malalim, tumingin sa akin, at nagtanong, gusto mo bang makipagtalik sa akin? Medyo nalito ako pagkatapos kong mabasa ang listahan ng mga gusto ni Jin Iwan. Sa totoo lang, ang kanyang reputasyon o pag-uugali ay hindi ganoon ka-simple para ituring ng mga tao. Naiintindihan ko ang kanyang sitwasyon. Nakatakda na siyang ikasal sa isang makapangyarihang lalaki sa kabisera. Marahil ang kasal na iyon ay maaaring nagligtas sa kasino ng kanyang pamilya. Ngunit napakalaki ng kanyang pagmamalaki. Ang isang babaeng kasing mapagmataas ng agila ay hindi madaling kontrolin. Kaya gumawa siya ng isang masalimuot na plano ng paghihiganti. Kahit na kailangan niya itong pakasalan, gusto niya itong sirain sa emosyonal na aspeto. Gusto niya itong bigyan ng berdeng sombrero, isang kahihiyan na hindi niya malilimutan. Ngumiti ako ng bahagya at mahinang sinabi, nakakatuwa, gaano karaming gantimpala ang makukuha ko kung tutuperin ko ang kasalukuyan niyang kahilingan. Casual kong tanong, kung isasama kita, ibig sabihin ba noon ay tatakas na tayo ngayon? Nang marinig ito, huminga ng malalim si Jin Iwan. Bahagyang gumalaw ang kanyang collarbone. Oo, may lugar kung saan walang makakahanap sa atin, at pagkatapos ay magiging iyon na ako. Ngunit habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang buhok at sinabing, pero may magbabalik sa akin sa loob ng 24 na oras. Sinulyapan ko ang kanyang mga binti at pagkatapos ay sinabi, magpalit ka ng damit. Ang suot mo ay malamang na hindi praktikal. Ayos lang. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata, ang kanyang mga mata ay walang takot. Ang lahat ay tungkol sa kapangyarihan, at kung sino man ang matalo dito ay talo magpakailanman. Sa unang tingin, tila kalmado siya, ngunit malinaw kong nararamdaman ang kanyang bahagyang kaba. Bahagya kong tinaas ang kilay ko. So, kinakabahan ka pala, kaya bakit ka nagpapanggap? Agad na sagot ni Jin Iwan. At gusto mo pa rin ako, di ba? Kaya, tingnan mo ako ngayon. Maya-maya, nagpalit siya ng pantulog at tumingin sa akin. Ano na ang plano ngayon? Komportable akong nakaupo sa sofa. Mahirap ang sitwasyon niya dahil sarili niyang teritoryo ito, at siya ang may kontrol. May kotse ka ba? Tanong ko. Wala. Sumulyap siya sa akin at sinabing, may tsuper na siya simula pagkabata. Hindi pa siya nagmamaneho ng sarili niya. Patago akong tumakas. Hahanapin ako ng mga gwardya ko. Kapag nakita nila sa CCTV na hindi pa ako umaalis ng hotel, matutukoy nila ang recording at malalaman nilang nasa kwarto mo ako. Aabutin lang sila ng 10 minuto. Itinaas niya ang kanyang pulso at tiningnan ang kanyang mamahaling relo. 3 minuto ka na lang ngayon. Sa unang tingin, mukhang kalmado siya, ngunit sa kaibuturan niya, nagmamadali siya. Kung hindi siya makatakas ngayon, hihigpitan ang pagmamatsyag, at maaaring hindi na siya magkaroon ng pagkakataong makaganti. Pagkatapos niyang magsalita, halos tumilapon ang atmosfera sa silid. Sa sandaling iyon, kumonekta ako sa sistema at nag-spin ng gantimpala mula sa aking mga nakuhang puntos. Nagsimula ang spin. Binabati kita. Expert Thief Skill. Binabati kita. Combat Mastery. Binabati kita. Bangati Veron. Binabati kita. Body Modification Portion. Natahimik ang sistema. Biglang bumaha sa aking isipan ang napakaraming skill infusions. Nakahinga ako ng maluwag. Hayaan mong ihatid kita. Pagkatapos noon, tumayo ako mula sa sopa at inilahad ang aking kanang kamay kay Jin Yoven. Sa sandaling iyon, sa katabing silid, si Jeno ay nasa isang marangyang kama. Parang panaginip ang kanyang araw. Milyon-milyon pa ang natitira sa kanyang account. Nawala siya sa 1,000 iniisip, nakatingin sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay lumabas siya at nakita akong palabas ng aking silid. Kuya, hinahanap kita. Ngumiti siya. So, may ginawa ka ba sa 2 magagandang babae sa campus na iyon? Ngunit sa susunod na sandali, tumigil ang kanyang ngiti. Akala niya ang babaeng lalabas mula sa likuran ko ay si Lexi o si Hano. Kahit na nagsama sila, hindi sana interesado si Hano.
Pero ngayon ay nanigas siya na parang may humawak sa lalamunan niya. Kuya, ikaw, nauutol niyang sabi, dahil ang lumabas mula sa likuran ko ay si Jean Yoven. Nakasuot ng puting pijama na gawa sa bulak. Bahagya siyang ngumiti, medyo nagulat. Mukhang alam din niya na nandoon ako. Wala akong oras para ipaliwanag ang sitwasyon. Sabi ko, pumunta ka sa kwarto mo at magpahinga. Kung may magtatanong, sabihin mong wala kang alam. Sa narinig kong iyon, tuluyan nang nalito si Juno. Sinampal niya ang sarili niya ng malakas. Pagkatapos ay sumigaw siya, hindi, tulog pa ako. Baka mali ang gising ko. Tiningnan ko siya, sabay irita at pagkamangha. Sabi ko, tandaan mo, huwag mong sabihin kahit kanino na nakita mo kami. Kasabay nito, hinawakan ko ang kamay ni Jin Iwan. Nagsimula kaming bumaba sa emergency staircase sa halip na sa elevator. Habang nawawala ang aming mga anino, patuloy na kumukurap si Juno. Maya-maya, isang lalaking nakaitim na suit ang tumakbo palabas ng pasukan ng underground club hall. Sinuri na ang lahat ng kamera. Hindi pa umaalis ng hotel si Madam. Nasa loob pa rin siguro siya. Nang marinig ito, naninangkit si Liggy. Nasa loob pa rin, pagtataka niya. Tumakas lang siya sa kasal ng ganoon. Maya-maya, may narinig akong boses sa radyo. Natagpuan na ang surveillance footage. Pumunta si Ginang sa kwarto 2A9 mga 3 minuto ang nakalipas. Dapat ay agad na hatiin ang security team sa 2 grupo, isa sa may hagdan at ang isa naman sa may elevator, at hulihin siya at ibalik. Nang marinig ito, medyo nakahinga ng maluwag si Liggy. Iniisip niya ang malamig at malayong babaeng iyon, at naiirita rin siya. Nakarinig ako ng mga yabag mula sa baba. Casual kong sinabi, mukhang dumating na ang security. Tahimik na sumagot si Jean Even, imposibleng makalabas. Pagkatapos ay sinabi niya, pasensya na, mukhang wala kang pagkakataong makatakas kasama ko. Pinakinggan kong mabuti ang mga yabag na pababa at sinabing, sa palagay ko ay hindi. Pagkatapos ay bigla kong napansin na nagbabago ang listahan ng mga nais ni Jean Even. Ang unang nais ay nagawa na ngayon, ang umalis sa hotel nang hindi mahuhuli. At ang una, ang gumugol ng isang magulong gabi kasama ang lalaking ito. Ngayon ay naging pangalawa na ito. Naisip ko, ang mga hangarin ng tao ay talagang nagbabago ng Palladian. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay may bisa ng walang hanggan. Kung hindi ko gagawin ang ilang mga bagay sa tamang panahon, ang hangaring iyon ay maaaring tuluyang mawala. Marahil ay may mas maraming nakatagong impormasyon sa aking sistema. Pero hindi pa rin nagbigay ng oras ang sitwasyon para magmuni-muni. Bumilis ang mga yabag mula sa ibaba. Saka ko napagtanto na hindi naman pala ganoon kasama si Jean Even. Sa sandaling ito, ang una niyang naisip ay ilayo ako sa panganib. Hinawakan ko ang baywang niya nang walang imak. Agad niyang tinaasan ang kanyang kilay. Tanga ka talaga. Pero nang mahawakan ko siya, bahagyang nanigas ang kanyang katawan. Bumulong ako malapit sa kanyang tainga. Ang bango mo. Pagkatapos ay binitawan ko ito at naglakad pababa ng hagdan. Nanatiling nanigas si Jean Even ng ilang sandali. Walang lalaking nakalapit ng ganito sa kanya sa loob ng 22 taon niya. Pero sa kanya napagtanto, mali ang direksyon ng gagong ito. Dapat sana ay umakyat na siya sa taas. Sinundan niya ako, walang pakialam. Ilang segundo ang lumipas, isang malakas na ingay ang narinig mula sa baba. Bangko. May mga security guard na natamba. Parang may dating sundalong sangkot. Kumikislap ang mga ilaw. May dilaw na emergency light, may dilim, at paminsan-minsan ay may mga iyak ng sakit. Parang pelikula ang eksena. Biglang nakaramdam ng kaunting pag-aalala si Jean Even para sa akin. Ang gago na ito, hindi ko nga alam ang pangalan niya. Bakit ko pa siya iniisip? Hinawakan niya ang rehas at tumingin sa ibaba. Pagkatapos ay nagdahilan siya. Nagiging mabait lang naman ako. Ayokong may mamatay na inosenteng tao. Pero habang pababa siya ng isang palapag, bigla siyang tumigil. Tinakpan niya ang bibig niya gamit ang kamay niya. Dahil may 2 taong nakahiga sa sulok. Parehong walang malay ang mga security guard, at pareho rin silang mga security guard mula sa club. Sa sandaling iyon, huminto ang mga yabag at ingay mula sa baba. Isang tamad at pamilyar na boses ang narinig. Miss Jean Even, kung napanood mo na ang buong palabas, tara na. Naririnig ni Jania Yoan ang mga nag-aalalang usapan sa paligid.
Bumaba na sila. Napakalakas ng kalaban. Lahat kayo, pumunta na sa underground parking lot. Marami na sa ating mga kasama ang napatay na. Sa sandaling iyon, nakatitig sa akin si Jinvin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pananabik. Sino ang lalaking ito? Maya-maya, hinawakan ko ang kanyang kamay at lumabas kaming dalawa sa pinto ng hagdanan sa basement. Bakit ka pumunta rito? Wala akong susi ng kotse, at hanggat hindi ka natututong lumipad, imposibleng makaalis dito, casual niyang sabi. Si Gian Even, na hawak niya ang kamay, ay walang tigil sa pagrereklamo. Ngunit sa kaibuturan niya, labis siyang nasasabik. Lumaki siya sa isang istriktong pamilya. Mga patakaran sa pagkain, mga patakaran sa pagtulog, lahat ay kontrolado. Sa loob ng 20 taon, halos pareho lang ang buhay niya. Piano, pagbabasa, pagsasayaw, kagandahang asal, lahat para lang gawin siyang perpektong asawa para sa iba. Ngunit ang nakakabagot na buhay na ito ay nagbunga ng isang nakatagong pagnanasa sa kanya, ang labagin ang mga patakaran. At ang kilig na nararamdaman niya ngayon ay ang matagal na niyang pinapangarap. Kung makakaligtas tayo, gagawa ako ng mas kakatuwang bagay kaysa dito, naisip niya sa sarili. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, at higit sa lahat, nakapaglagay na siya ng nakatagong kamera sa kanyang eroplano. Napakahalaga ng kamerang ito. Anuman ang gawin ko sa kanya sa loob ng 24 na oras, mapahiyaman o pahirapan siya, lahat ng iyon ay i-record, at pagkatapos ay ipapakita ang video na iyon sa kanyang tinatawag na fiancé. Ang kanyang reaksyon, ang kanyang ganap na pagkawasak, ang kanyang huling plano, at pagkatapos noon, tatapusin niya ang kanyang buhay sa karagatan na nakasuot ng puting damit pangkasal. Hindi ko alam ang tungkol dito noon. Nakarating kami sa underground parking lot. Hinahanap ko ang Bugatti Ven na natagpuan ko sa aking sistema. Maya-maya, narinig ko ang pagbukas ng kotse. May kotse ka ba talaga? Sabi ni Jin Iwan, habang pinag-cross ang kanyang mga braso. Mukhang medyo sira na. Hindi ako nagsalita. Tinanggal ko lang ang takip ng kotse, at isang bagong-bagong kulay abong Bugatti Ven ang sumilay sa harap ko. Casual kong binuksan ang pinto at, sa isang maginoong paraan, sinenyasan siyang umupo. Ito ay isang bagay na papasok at paalis lang. Huwag mo itong seryosohin. Halos humanga si Jin Iwan. Ngunit, nanatili siyang normal ang ekspresyon. Nang sandaling iyon, isang grupo ng mga gwardya ang dumating mula sa likuran, 10 hanggang 20 lalaki, kasama na si Lizzie. Matalas ang mga mata nito. Binibini, huwag ka nang magtago. Hindi ka maaaring tumakas. Pagpapatuloy niya, kinumpirma na ni matandang guro ang lahat. Kung malaman ng pamilya Chen na tumakas ka kasama ang ibang lalaki bago ang kasal, alam mo na ang kahihinatnan. Pagkatapos ay huminto siya sandali at sinabing, at isang bagay, kahit ano paman, ang kasal mo sa pamilya Chen ay nakatakda na. Kahit mamatay ka, ang iyong katawan ay ipapadala sa kanila. Nang marinig ito, natahimik ang buong parking lot. Maging ang mga gwardya ay nayanig ng husto. Pagkatapos, biglang may kumikislap na maliwanag na ilaw at narinig ang dagandong ng makina. Isang pilak na Bugatti ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Alam ni Lizzie na direktang babangga ito sa kanila. Sinubukan niyang iwasan ang sitwasyon ngunit huli na ang lahat. Dumating ang malakas na tunog ng preno, at huminto ang sasakyan sa harap niya, kalahating metro lamang ang layo. Isang malamig na pawis ang tumulo sa katawan ni Lizzie. Tumingin siya sa loob gamit ang mga headlight at nakita ang isang gwapong binata. Nakaupo ako sa kotse, may bahagyang mapang-uyam ng ngiti sa aking mga labi. Hinaila ko si Jin Even palapit at bumulong sa kanya mula sa passenger seat, huwag mo nang subukang tumakas. Muling yumandar ang makina. Tumalon si Lizzie Pinak sa kanang bahagi at ilang beses na nahulog. Nababalutan ng alikabok ang kanyang itim na suit. Pero mabilis na nakaalis ang Bugatti. Nagkamali ako. May ngipin pa nga siya. Sino ang lalaking ito? Ang galit niya ay hindi lang dahil sa insulto, kundi dahil nakita niya si Jin Even na may kasamang ibang lalaki sa harap niya mismo. Hulihin mo siya. Sumigaw siya, ibalik mo ang babaeng yan.